kung naririnig nyo ako sa inyong mga sa inyong mga device. Ay. Thank you very much. Hello, Ate Mavi. Good morning sa Japan. Ayan, this meeting is being recorded. Hello po sa inyong lahat. Sa mga manonood po nito ng mga OFW sa ating YouTube channel. Hello, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, kung anong oras man, kung anong oras niyo po ito napapanood right now. Magandang araw po sa inyong lahat. First of all, I would like to congratulate you kasi nandito ka sa video na to. Maraming salamat sa pag-click and sa pag-subscribe sa ating YouTube channel, The Powerhouse League Official. Before I start, maraming salamat muna sa ating host, Coach Rachel. Maraming salamat. Shout out din sa ating 1,500 participants. Yun, grabe. Napakarami natin. Ayan, nakatabing yung good morning. Hi, Coach. Ayan, Ate Mavic, Ate Jocelyn, kay Leonard, hello po sa inyong lahat. And sa mga future na mga manonood po nito, magandang umaga ulit. Hi, my name is Jerome Gracilia and I am your trainer for this training. Ako po ang magtuturo sa inyo. And para saan nga ba tong Zoom training natin this is about content creation. As OFWs, as tawag dito, specifically for OFWs to sa lahat po ng mga viewers natin, this training is made specifically for OFWs. We have a separate training sa ating mga full-timers. So ito yung mga pwedeng gawin ng ating mga part-timers na mga OFW partners. Okay? So, content creation, guys, or Facebook posting na lang. Facebook posting, ito yung pwede nyong gawin as OFWs na kumbaga, kung gusto nyo or kung gusto nyo mas mapabilis, gusto nyo mas ma-maximize yung ginagawa nating negosyo, kung gusto nyo mas ma-maximize yung social media ninyo, ito yung pwede nyong gawin sa mga Facebook ninyo. Kasi di ba, meron tayong mga tinatawag na mga OFWs na hindi naman nila gusto yung pag-post, di ba? So if ikaw yung OFW na hindi nyo gusto mag-post, then this training is not for you. Pero kung gusto mong i-maximize, mas mapabilis, 'di ba? Yung results mo dito, well, congratulations for watching this video. So before that, mag-share screen muna ako sa ating tech. Paki-share screen po muna ng ating slides kasi magpapakilala ako sa ating mga audience. Ayan. Please type content kung kung napapanood nyo yung aking slides. Please type content. Ayan, mag-uwi tayo ng content. Ayan. Thank you very much, coaches, sa ating pag-type ng content. Ayan. So, content creation, guys. Again, welcome to this wonderful exclusive training powered by Powerhouse League, di ba? Powered by Powerhouse League. This is content creation, an exclusive Powerhouse League skills training with mentor Jerome Gracilia. Dito nyo malalaman kung paano i-craft yung engaging content, di ba? From ideas to posting. Next po tayo, Tech. Siyempre, magpapakilala muna yung trainer niyo sa inyo, no? Magpapakilala muna. Ayan. My name is Jerome Gracilia and I am a 6-figure income earner. Isa po ako sa mga silver executive prime ng company, Technocrat Top 50, and kaya ako trainer sa inyo ngayon. I am one of the heads of the Powerhouse League Management. Ayan. So, marami tayong matututunan dito. This is a very quick training, siguro mga 25 to 30 minutes na training, pero I will give you assurance na marami kayong matututunan dito. Next po, syempre, kailangan muna nating alamin what is content. Ano yung content creation? Tama po ba? Ano yung content creation? And sa mga OFWs pala, pwede kayong mag-take note, okay? Pwede kayong mag-jot down ng mga learnings ninyo and you can ask me through dito sa Zoom, pwede nyo akong i-ask sa personal message. Alright, so what is content creation? Content creation involves generating material for online platforms such as videos, articles, social media posts, podcast, or graphic that engage and inform an audience. Di ba binasa ko lang? It's about producing valuable, relevant, and appealing content tailored to specific platform and audiences. Meaning to say, guys, ang content creation pala is any form of postings. Any form of postings, may it be videos, kung ano ba to, social media articles ba to, podcast ba to ni Sir Joseph Lim, di ba? Mga posters ba to, tama, na nag-engage
para ma-inform natin yung audience. Sino ba yung audience dito, guys? Ang audience natin dito is yung Facebook friends ninyo. Okay? The audience is the Facebook friends. You are the content creator. Okay? Kasi baka iniisip ng iba, ay, content creation, content creator, hindi ako pwede niyan. OFW ako eh. OFW ako, ba't ako content creation? Well, guys, just you posting on social media, making a content creation na po yun. Content creation na ang tawag. So, pag magpo-produce ka ng valuable and ayun, mga tawag dito, pag magpo-produce ka ng mga valuable posts, 'di ba? Sa social media, that is content. What is your platform? 'Di ba? Ang nakalagay dito, tailored to specific platforms and audiences. Ang platform natin dito is the Facebook. Yes, Facebook. Kasi Facebook naman ang ginagamit natin masyado, 'di ba? So minsan TikTok, pero ang focus natin dito is Facebook. Okay? Content creation, Facebook posting. Next po tayo. Ngayon, Facebook posting or mga content creation, ang mga content na pinopost mo sa social media is already an advertisement, 'di ba? Sumali ka dito. Naging part ka ng community. Ang sabi sa iyo ng coach mo, ang sabi ng mentor mo sa iyo, magra-run tayo ng ads. Okay? Those are ads na pinaparan talaga. Ang tawag doon boosting. Binuboost yung advertisement na yon. Sa ano natin, sa parte natin dito sa community, binuboost natin yung video ni Sir Joseph Lim sa Rated Corina para makahako tayo, para yung mga clients na yung lumapit sa atin. Well, in fact, kung ano man yung pinopost mo sa social media, that is already an advertisement. That is already an ad. Okay? Hindi mo nga lang siya binuboost. Okay? So an advertisement is a promotional message created to persuade an audience to take a particular action, typically to buy a product, use a service, or support an idea. Okay? Advertisements can take various forms, including commercials, banners, social media posts, or print ads. They aim to capture attention, create interest, and influence the audience's behavior or perception. Okay? So meaning to say, yung mga content na pinopost natin as OFWs, yung mga content pala na pinopost natin is already an ad. Ngayon, paano natin siya gagamitin? Paano natin gagamitin yung mga content na pinopost mo? Paano natin siya i-connect sa ginagawa nating negosyo para ma-maximize natin siya? Take note, okay? Hindi po ang nakalagay dito sa first paragraph, to persuade an audience. Well, hindi po natin yun gagawin to persuade, talaga na pilitin sila. Ang focus natin dito is to capture their attention. Ano yung pupukaw sa mga attention nila? Okay? Ano yung mga post na tatanungin nila sa sarili nila? Wow, si Mavic ko, may pinopost na something. Ano kaya yun? 'Di ba? Magki-create ng interest, 'di ba? Or say for example, nag-post na lang si Ate Angie, si Coach Angie ng something like quote, 'di ba? Oy, wow. May pa-post si Angie ng quote. Ano kaya yung ginagawa nito? 'Di ba? Yun yung target natin. Mapukaw natin yung attention nila. All right? So again, your content is an advertisement. So kailangan as OFW, 'di ba? Hindi naman sa kailangan, if you want to. Okay? If you want to, kung gusto niyo mag-post, mas maganda na ituro namin sa inyo 'to. Okay? Okay? So next po tayo, Tech. Your content is an advertisement. Eto. What is the goal of an ad? What is the goal of your content? Okay? The main goal of your content is to educate and inform. Hindi po magbenta. Okay? Kasi baka isipin po ninyo, magpo-post ka, dapat related sa negosyo, ang ipopost mo, we have here products na from South Korea, manufactured in South Korea, na for sale. Pwede naman ganon. Pwede naman ganon, guys. Pwede naman tayo mag-post ng ganon sa social media, sa Facebook. Pero hindi kasi siya masyado, hindi kasi siya masyadong, alam nyo yun, hindi siya masyadong nakakakuha ng clients. Okay? So the main goal of our ad is not to sell. The actual goal is to inform and educate your ideal audience members so that they can actually take action to click on your ad. Okay? So hindi pala pagbenta yung goal.
ng pag-post natin. Hindi pala tayo dapat magpo-post ng we are technocrat community, ganto-ganto, we are selling, di ba? We are selling, hindi nga tayo nagsasell dito. Di ba? Hindi nga tayo nagsasell dito. So yung mga products natin, it's up to us if we are going to sell them or use them for personal consumption. Okay? So kung, say for example, magbebenta ka ng products kasi iniisip mo, baka pwede mo pang mabenta. There is a better way to approach our audience than to post something na nagbebenta. Okay? So mamaya ituturo ko sa inyo yon kung paano. Ang main goal dapat, say for example, network marketers tayo. This is a network marketing company. Tama? Are you aware na network marketing po ito? Pakitype nga po ng number 5. baka kasi hindi niyo alam eh. Pakitype ng number 5, guys. Pakitype ng number 5 kung alam niyo, kung aware kayo na network marketing ang ginagawa nating negosyo. Number 5. Wala na atang nakikinig. Thank you very much po, Coach Mavic. Ayan, number 5. So, this is a network marketing company. Okay? So, ang main na alam nila when it comes to network marketing is mag-invite, magre-recruit, benta, flyers, di ba? So, ang atake natin dito when we are posting a content is to inform sila, to educate them na hindi na yun yung ginagawa natin. Okay? Paano yon? So later on, i-explain ko sa inyo. Next po tayo, Tech. Ayun. So ano-ano as OFWs, yung pwede nyong i-post na pwede nating i-connect sa ginagawa nating negosyo. Ano-ano yung mga post na magpupukaw ng interest, magpupukaw ng atensyon sa mga audience natin. Okay? So next po tayo, Tech. Ayan, these are the examples of the contents na pwede nyong gawin. These are the types of content na pwede nyong gawin as OFWs. Number 1, lifestyle. Your daily life, routine, and travels. Oh, sa inyong mga OFW, sa mga first world countries na nanonood sa inyo ngayon, di ba? Pwede nyong i-post sa social media yung routine ninyo sa araw-araw. Say for example, si Coach Jonalyn, si Ate Jonalyn from Alaska, pwede siyang mag-post na I'm here at work right now, nandito ako sa blank place, 'di ba? So para lang magkaroon ng engagement sa audience. Okay, mahiyain kayo. Okay? Sabihin natin ikaw mahiyain ka na nanonood. Hindi mo kaya mag-post ng lifestyle, hindi mo kaya mag-post ng routine. At least man lang travel. Okay? Picture ka, nandito ako ngayon sa Alabama, nandito ako ngayon sa Niagara Falls, 'di ba? So, pwede nyo i-post yun. Okay? Dun sa post na yun, say for example, Niagara Falls. So, sa mga taga-Canada, Niagara Falls. Ipo-post nyo yun, then lagyan nyo lang sa caption, lagyan nyo lang ng thank you very much Technocrat community for giving me financial freedom. Di ba magtataka si audience? So, pumunta siya sa Niagara Falls. Kahit hindi naman intended from the Technocrat. Alam niyo, ilalagay niyo lang. Ilalagay niyo lang si Technocrat or si Powerhouse League. Ano kaya yung pinost ni Coach, ni Jonalyn na Technocrat community. Alam mo yun? Yung indirectly, subliminally, very subtle lang na atake, papasok sa utak nila, bakit pinasalamatan niyo yung Technocrat? Right? Okay? So, lifestyle, say for example, nasa labas ka, you have errands, di ba? Pa-drive ka, pwede nyo picturean yung manibela habang nagda-drive. O, reckless driving. Habang hindi pa naka-drive na lang o naka-park, picturean ninyo. Routine. For example, nasa work. Travels. O, sabihin natin, pamamasyal kayo sa mga OFW na domestic helpers natin na taga Hong Kong, mag-cross country kayo ng amo nyo papuntang Macau. Video ka. Picture ka. O, nandito ako sa Macau, Hong Kong, Disneyland. Tama? So, pwede nyo i-post yun. Okay? Tandaan nyo guys, sa pag-post ng content, when it comes to content creation, kung mahiyain ka, ang pinakamahirap gawin is simulan. Okay? Ang pinakamahirap gawin is simulan. Okay? So, you have to overcome your fear. Okay? Kasi nagiging anxious lang tayo na baka kung ano yung sabihin nila, pero wala talaga silang pake. Okay? Uulitin ko.
Baka isipin nyo kung ano yung sabihin ng kumare mo, baka kung ano sabihin ng workmate mo, pero wala silang pake. Ikaw lang yan, nag-overthink ka lang. So, kailangan mo lang i-post yan. Number 2, foods. Oh, foods and cooking. Oh, nagluluto ka, si for example, you're out, going out sa restaurant, di ba? Nag-order ka ng New York style pizza. Picturean mo. Yung caption mo, parang ano lang, happy lunchtime, guys. Oh, di ba? Pwede yun. Nagluluto kasi, for example, you're cooking a pasta o ramen sa mga taga-Japan. You're cooking ramen. 'Di ba? So, pwede yung picturean yun, our dinner for tonight. Content. That's already a content. 'Di ba? Para lang magkaroon ka ng engagement sa mga audience mo. Pangatlo, motivational quotes. Ito, maganda to motivational quotes. Quotes to motivate and inspire your fellow friends. Kasi syempre, as OFWs, karamihan, madadrama. Ma-emote. 'Di ba? So mag-post ka lang ng motivational na quote, something na makaka-relate sa kanila ay matutuwa sila niyan. Tama sis, 'di ba? Magko-comment sila, tama sis, thank you very much. Yes, abante lang tayo, ganoon. Yes, abante lang tayo. So ganoon, pwede 'yon. Motivational quotes, right? Oh, wag naman puro motivational quotes lang. Tandaan nyo guys, ito, didagdag ko. When you are creating a brand for yourself, if bubuuhin mo pa lang yung sarili mo, if bubuuhin mo pa lang yung Jerome Gracilia na Facebook mo, mas maganda, meron kang, tawag dito, varieties. Various yung pinupost mo, pa iba-iba. Okay? Pwedeng lifestyle, then sunod food, then sunod motivational quotes. Pero syempre, gusto rin natin yung mapatawa yung audience natin. Pwede ka mag-post ng jokes, comedy and other humorous posting. So, every once in a while, 'di ba, mag-post ka ng nakakatawa, pero make it sure na hindi siya, alam mo yun, hindi siya sensual, hindi siya bastos. Yung mga nakakatawa lang na yung mga nakakatawa lang na postings. Alam mo yun, maiba lang. Just to have a different taste, 'di ba? Sa account mo or sa wall mo, sa timeline mo. Okay? So, next po tayo. Ayun. Types of content next is daily manifestations. Daily manifestations. So, ito, dito sa ating team, napaka-uso nito, napaka-mabenta nito. Why? Not only is gumagawa ka ng content na nagpo-post ka sa Facebook, okay? Not only that, but tawag dito, ina-announce mo din sa universe ko ano yung gusto mo. Your daily I am mantras. 'Di ba ito napaka mabenta nito yung mga I am natin. O dito sa mga full-timers natin when I was starting the business, 'di ba? Yung I am earning 6 digits per month, 'di ba? I am happy, I am healthy, yung mga ganon. Yung mga ganon na postings, yung mga mga mantra mo sa sarili mo. Oh, as OFWs, I am physically, emotionally, and spiritually healthy. Diba? I am earning 30,000 thanks to Technocrat community. One of the secrets pag nagma-manifest ka, pag nagmamatra ka, dapat tapos na. I am already earning 6 digits per month. Thank you, universe. Pasalamatan mo na kagad. 'Di ba? Pasalamatan mo na kagad. Kasi kung ang pag-manifest guys dapat present tense or past tense na, tapos na. Okay? Para ibibigay na lang sa ni universe. Okay? Yun, pwede mo yun i-post. Pwede kang maghanap na lang sa Google. Si paring Google. Si paring Google magagamit niyo dito si Maring Pinterest. If you guys know what Pinterest is, search kayo doon. Daily manifestations, yan. Nakikita niyo diyan yung parang naka-meditate, yan. Parang nag-yoga-yoga. 'Di ba? Pwede kayo ang i-search niyo lang yan sa Google, guys, is I am mantras. I am manifestations. Pwede niyong i-post yun. Okay? Nagigets po ba? Next is company updates. Bakit parang dumilim? Ayan. Ayun. Ayan. So, company updates. Of course, magpo-post ka ng mga foods, ng lifestyle, ng something, ng travels mo. Magpo-post ka din dapat ng company updates kahit papaano. Okay? So, for example, our company, 'di ba, is nag-post ng something about insurance, i-post mo siya.
I-share, i-ano mo lang, gayahin mo lang yung caption. Eto, copy-paste. Sulat nyo sa mga notebook nyo. Copy-paste lang. Kung tinatamad kayo gumawa ng caption, yung mismong caption, kung saan nyo nakita yung post, gayahin nyo lang. Kunin nyo yung picture. It's as if sa inyo yung content na yun. Okay? Copy-paste nyo lang. Pero much better, huwag nyong i-copy-paste. Much better ha, if medyo may time ka gumawa ng caption mo, much better na ikaw na lang mag-generate ng caption mo para mas authentic, para mas sa'yo galing. Alam mo, mas kasi kilala mo yung audience mo eh. Tama? O kung yung mga audience mo pala hindi masyado marunong mag-English, of course, ang mga announcement natin sa company natin, 'di ba, is English. So, pagkaroon ka lang ng konting 5 minutes to paraphrase that, 'di ba? Baliktarin mo lang, gawin mong Tagalog, much better. Para mas maintindihan ng audience. Again, you are posting not for yourself but to inform your audience anong point ng pagpo-post, 'di ba? Ano ang point ng pagke-create ng content kung hindi naiintindihan ng audience yung pinopost mo? Tama? O, sulat nyo. The main goal, 'di ba, is to inform and educate. Inform and educate. Paano sila may educate kung hindi nila naiintindihan yung pinopost? Okay? Tama po ba? Tama. Ayan. So, company updates. Again, company updates. So, baka hindi nyo alam yung company natin. Alliance in Motion Global Incorporated. Baka hindi nyo alam eh. Baka hindi nyo alam yung company natin. Ang company natin is Alliance in Motion Global Incorporated. AIM Global. Diba? Ano pa yung company natin? Orbis Victus International. Meron pa tayong insurance. Okay? Meron pa tayong insurance, guys. Tandaan ninyo, meron tayong direct selling na products, which is the EC, the AIM Global. Meron tayong OVI, Orbis Victus International. So if you want to know more about the OVI, kausapin nyo si coach ninyo. Kausapin nyo si coach ninyo kasi hindi ko tuturo sa inyo yung dito. Ibang trading to eh. Okay? So, next po tayo is the team events. Okay? Team events. Events and activities from Project High, okay? From Technocrat, and from Powerhouse League. Ano yung mga team events na pwede nyong i-share sa mga audience ninyo, sa mga friends ninyo? Parang ito na lang, may paparating tayong QCAD Travel. Ano yung QCAD Travel? Ito yung parang travel incentive ng mga nakapasok sa top 30 ng Technocrat. Pupunta sila sa parang Batanes ng Albay. Batanes ng Albay, ang bango. May nagigisa. Lunchtime na kasi. Oh, 'di ba? Pupunta sila sa parang parang Batanes. Batanes ng Bicol. Oh, if you are from Bicol, post niyo yan. Wow. Congratulations coaches for being the travel incentive. Alam mo yun, yung galing sa inyo na caption. 'Di ba? Mas maganda yung ganun eh. Mas maganda yung ganun. O say for example, team events. Pumunta yung team natin, yung powerhouse natin sa SM Mall of Asia for the Silver Executive and Gold Executive Awarding. Pwedeng i-post yun. Wow, next time, kasama na ako dyan. Pag uwi ko, sasaba ako sa event nyo. not exactly like that. Pero di ba, parang ganun yung ginagawa ninyo. Okay? So marami pa tayong team events guys sa Project High, di ba? Lately may nangyari lang na Money Feast. Money Feast, nakabili ka ba ng raffle noon? Baka nagtataka ka, hindi ka nabunot, hindi ka naman pala bumili ng raffle ticket. Okay, so sa Money Feast na lang, di ba? A celebration of awards, recognition ng mga top leaders natin for the birth season, for the last quarter of the year, di ba? And sinabayan pa ng birthday ng walang iba, Sir Joseph Lim, Mentor Joseph Lim. Ano yung mga nangyari doon? May isa na namang OFW na nanalo ng sasakyan. The first manifest ang nanalo natin is OFW from Canada. From Canada, yes. Ang napanalunan niya is Honda Civic. So for this time around, pangalawa, OFW na naman. From Singapore naman, SUV Chevrolet Trailblazer. Brand new. Diba? So as OFWs, hindi lang dapat kayo nagpo-post ng team events, dapat nag-i-engage din kayo, nag-i-interactive kayo. So pag sinabi ng coach ninyo na meron tayong raffle, bumili kayo ng raffle ticket, ramihan nyo na. Ramihan nyo na. Kasi dun sa event pa nga lang, nung Money Feast, di ba, di hamak na mas marami ang binibili ng mga OFWs kaysa sa mga nandun sa event. Okay?
So team events, sa Project High, 'di ba? Yung Project High yung pinaka mother team. Technocrat naman is yung team natin dito sa Bicol. Kailangan pina-follow nyo sila sa social media, sa Facebook. Okay? Para kung ano man yung i-post nila na pwedeng makrelate yung audience mo, ma-post mo kagad. And of course, our very own team, the Powerhouse League. Okay? Powerhouse League, guys. So, next is distributor results. Distributor results. Ano yung mga results na yun? Results of our coaches, whether it be income, awards, bagong labas na kotse, cheque, at kung ano-ano pa. Si Coach Sammy, naglabas ng 100K check. Yung tech natin ngayon, naglabas ng 100K check. Pwede mong i-repost yun. Wow, congratulations, Coach Sammy. For your 100K check. I am next. Next ka na. Ang ilalagay mo dun sa picture na yon, sa post na yon, yung poster ni Sammy na merong cheque, tapos yung video call ninyo. Screenshot ng video call ninyo ni Sammy. So pwedeng ganoon, at least man lang kasi pwede mo naman kunin lang lahat ng mga results ng mga nasa company natin, ng mga nasa team niya. Pero mas maganda, 'di ba? Mapakita mo sa audience mo na there's some connection sa inyo. Na at least man lang nakapag-video call kayo. Kaya sa mga OFWs, tawagan niyo na lahat ng mga coaches natin dito para pag 6 digits, 'di ba? Maka-post kagad kayo. Kotse, Kotse, mga naglalabas ng kotse, i-repost ninyo awards, 'di ba? Our very own Jerwin Hof Peralta is the Hall of Famer of Technocrat. Post ninyo. Tama? At kung ano-ano pa, maraming pwede guys na ang gagawin nyo lang is copy-paste. Marami din pwede nyong gawin na, alam nyo yun? Kayo nag-generate, user-generated content. Kayo mismo yung gumawa. Okay? Pero as OFWs nga, 'di ba? This content creation is for OFWs. Mainly, this is copy-paste system. Okay, napakadali lang. Okay? Nahihiya ka i-post yung sarili mo. You don't have to post yourself. Post ka na muna ng kung ano-ano na hindi kita yung mukha mo. Doon magsa-start. Hanggang sa pag nakita mo na consistent ka lang nagpo-post, 'di ba? Pakita ka naman, selfie ka naman. Baka isipin ng audience mo, ano ka na eh. Hindi ka tao, baka isipin, bot ka na lang. Okay, naiintindihan po ba lahat ng types of content? Ayan, paki-next po tayo, Tech. Next slide tayo. Ayan. So dito po, since we are, this content creation training is for OFWs, ito yung mga Facebook pages na pwede nyong i-follow right now. Ngayon na po, i-like nyo na itong mga Facebook pages na to para magkaroon kayo ng pwede nyong i-repost or i-share. Number 1, okay? Alliance in Motion Global Incorporated. Yung sarili nating kumpanya. Kasi baka naman mamaya, naka-31 accounts ka na't lahat, hindi ka pa nakapollow sa kumpanya natin. Alliance in Motion Global. Kung ano po yung nakatype dyan, yan po mismo. Yung nila, yung Facebook page nila. Ayan. Easy Community, auto coverage, 'di ba? Coming soon. Yan ang update ng company natin. Ano kaya 'yun? 'Di ba? Insurance, 'di ba? Auto coverage, kotse magkakaroon ng car insurance na pala. 'Di ba? So pwede niyo i-repost 'yan. Ano pa? Joseph J. Lim, yan ang Facebook page niya. I think ang subscribers ata ni Mentor Jen is 400, 600K. I'm not sure I'm not sure. Pero follow nyo. Forget the validation, chase the dream, sabi niya. 'Di ba? 'Di ba ang sabi ko kanina, mag-post kayo ng motivational quotes, 'di ba? Pag dyan kayo kumuha ng motivational quotes, not only nagpo-post kayo ng pang-motivate, ng pang-inspire sa mga audience ninyo, na nai-introduce nyo din yung audience ninyo kay Joseph Lim. Magtataka yan, sino ba itong pinopost ni sino ba itong pinopost ni Tinay na inchik-inchik? Mamaya-maya makikita na nila sa RDR yan. Mamaya-maya makikita na nila sa Rated Corina. Sis, yung pinopost-post mo bang Joseph Lim, ano ba yan? Part ka ba yan? Tinuturuan ka ba yan? Yes po. Refer mo kagad sa coach mo. Tama? Okay? So next po tayo, Technocrat. Technocrat natin. Weekly total sales production, 5.3 million. Week. Isang week. Isang week lang yan, guys. Repost nyo.
Oh, congratulations, Technocrat community. I'm so grateful to be a part of this community. Yes, marami pa tayong matutulungan. Ganun lang yung mga ano natin, yung mga caption natin. PH League, the home of digital business. O ito naman, Facebook group. Okay? Facebook group nating Powerhouse League. O dito may everyday tayo nagpo-post dito ha. Meron tayong mga respective mentors and coaches na assigned for the day na pwede nyong i-post yan. Okay? Next is Jailing Project MMXV o MMXV 2015. Okay? Tama ba? Jailing Project 2015 Central. O yan po yung project high na page natin. O yan, Money Feast 2024. Yan, pwede nyo i-repost yan. Yeah, i-follow and like nyo na guys ngayon. And of course, lastly, your respective coach and mentor. Of course, kami din. Say for example, si Coach Mavic. Pwede siyang mag-repost ng mga post ni Mentor RJ. Tama? Pwede yun. Lalayo ka pa ba? Maghanap ka pa ba ng iba? Ayan yung upline mo, ayan yung direct sponsor mo. So, pwede mong i-repost yan. Okay? So, next po tayo, Tech. Ayan. So, binigyan ko na kayo ng idea kung ano yung mga pwede nyong i-create as content. Diba? As OFWs, anong oras nyo naman siya ipopost? Okay? So, kayo na mga nag-start pa lang, kayo na mga OFWs, dapat po everyday. Okay? Kung hindi naman everyday, ito lang na posting schedules natin. Best days natin, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yan po yung mga madalas nakahawak sa cellphone yung mga Facebook friends ninyo. Bakit? Kasi, tawag dito? Kasi, mag-weekend na. Mag-weekend na. Oo. O baka isipin ninyo, ay, isa lang naman ang off day naman, day off namin as OFWs. Pero yan po yung ano natin, best days to post. O, tandaan nyo, hindi lang naman OFW sa mga Facebook friends niyo, merong mga bagets din. Tama? O, ang worst day naman to post is Tuesday. Mind you guys, this information na pinopost ko about posting schedules, nakita ko po to sa isang, tawag dito, relevant na article or website. So, kalma lang kayo. Effective yan. Okay? Post every day to increase the engagement. Dapat everyday. Kasi kasi binibuild pa lang naman natin yung brand natin eh. Okay? Dapat everyday. Okay? Pero expect na sa Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 'di ba? Is mas malaki yung engagement, mas malaki yung interactions, marami magko-comment, magla-like. Okay? So, idagdag ko pa dito, the best time to post for the day is lunchtime and gabi. Ita-timing nyo lang. Ano kaya yung mga oras na hawak ng mga OFWs yung phone nila? Pag tanghali. Okay? Pag kumakain sila. Ano pa? Paggabi. After ng work. So yun. 12 to 1 p.m. Then tapos ng work ng mga OFWs is anong oras ba? 8, 9 p.m. Diba? Pwede nyo i-post ng ganong oras. Okay? So, next po tayo. Malapit na po tayong matapos sa lahat ng mga nandito sa ating Zoom event. Next po tayo, Tech. Okay. Content creation needs consistency. Okay? Consistency yung kailangan dito. Okay? Dapat everyday, dapat masipag kang mag-post ng content. Ngayon, kung ayaw mo mag-post ng content, it's up to you. Pero kung gusto niyo i-maximize yung Facebook ninyo, kung gusto ninyong magkaroon ng interest yung mga family members niyo na OFWs din, yung mga friends niyo na mga biga at mga big fish, kailangan niyo mag-post. Paiba. Okay? Paiba-iba. Again, the main goal of our content is not to sell. It's to inform and educate them. Okay? Indirectly lang. Pasimple lang kayo. Thank you very much. Yes, maraming salamat. Nagkaroon ka ng income. Thank you very much, Powerhouse League, for this passive income. To this extra income, for this extra income. Magtatanong yan. Say for example, ang friend mo is domestic helper. Kumita ka sa isang araw ngaya, ikaw na OFW, kumita ka sa isang araw ng 15,000. Diba? O mga domestic helper niyan. Grabe, one day, paano yan sis? Diba? One day naman talaga. Totoo naman. Okay? So needs consistency. Skills can be taught. Itong tinuturo ko sa inyo guys are skills. Once na ma-master nyo to, diba? Once na magaling na kayo mag-copy-paste, gagaling na rin kayo gumawa ng sarili niyong content. Skills nyo na yun. Pero yung attitude ninyo, yung disiplina ninyo, yung consistency ninyo to post everyday, hindi yan matuturo. Sa inyo na yun. Again, ang skills, kung hindi nyo nagagawa, kung hindi nyo na
kung hindi nyo na-exert yung skills ninyo, that is a wasted potential. Okay? Skills are just skills. Pero kung i-apply nyo sila, mas maganda. Okay? So again, ulitin ko ha, sa lahat po ng mga tinuro ko dito, okay, nasulat nyo na sa notebook, pwede nyo mapanood to. Sa lahat ng mga nanonood dito sa YouTube, mapapanood nyo to, di ba? Wag naman sana hanggang sulat lang. Wag naman sana sa hanggang yes po, mentor, noted. Okay? I-apply nyo din. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayong lahat? Gising pa ba yung mga ating participants? Pakitype naman ng yes. Pakitype naman ng yes kung gising pa kayong lahat. Anong oras na ba? 10:30. Oh, 'di ba? Patapos na tayo 10:30 pa lang. Oh. Yes, ayun. Thank you very much po Ate Jocelyn. Again, this is recorded sa YouTube natin. If you missed this, if late ka nang pumasok, pwede mong panoorin to sa YouTube natin. I-upload natin to mamaya. Okay? So next slide po tayo. Next slide tayo. Tech, Coach Sammy, next slide po tayo. Yun lang naman sa akin. I hope you find this training informative and nagkaroon kayo ng ideas kung ano yung mga pwede nyong i-post. Diba? Sana naka-help po to sa inyo na makapag-level up kayo. Diba? Kasi once na ginawa nyo to, of course, you're gonna have an edge sa mga kasabayan yung OFWs na ginagawa lang to na alam nyo, ginawa lang to talaga. Ganun lang. Okay? Mas iba pa rin yung binibigyan nyo ng konting oras. 'Di ba? Na pag-post, ilang oras ba yung pag-post? Ilang minutes ba yung pag-post? 5 minutes, 'di ba? 5 minutes makakapag-post ka na. So again, this is content creation powered by the Powerhouse League. And again, I am your trainer for today. My name is Jerome Margarosilia. Maraming salamat. Time check. It's 10:30. So 35 minutes ata ako lang salita. Maraming salamat sa panonood. Ibabalik ko na sa napakaganda nating host, Coach Rachel.